Magandang hapon, narito na ang PTV Balita Ngayon. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Energy Department na agad na ma-stabilize o mapatatag ang grid condition, partikular na sa Luzon at Visayas. Ito'y para protekta ng publiko mula sa power supply disruptions o pagkawala ng supply ng kuryente. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, direktiba ito ng Pangulo kasunod ng mga naitalang pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas na nagresulta sa rotational brownouts na naranasan ng mga consumer. Dagdag pa ni Castro, inatasan na ng DOE ang National Grid Corporation of the Philippines para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang transmission lines, gayon din ang mahigpit na pakikipagtulungan sa generating companies. Pinagsusumite na rin ng NGCP ng full technical at incident report. To immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas-Iligan 500 kV and Dasmariñas-Iligan 500 kV line. Sa ibang balita, naka-alerto ang Philippine National Police sa Metro Manila, gayon din sa ilang regional offices sa buong bansa, kasabay ng inaasang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Ito'y para sa posibleng kilos protesta at aktibidad na gagawin para sa napipintong paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinaigting nila ang seguridad sa paligid ng Senado, gayon din ang mga estratehikong lugar gaya ng Davao City. Ito'y para tiyaking magiging mapayapa at ligtas ang publiko habang gumugulong ang pagdinig ng Senado bilang impeachment court. Bukod dito, ilang araw na ring bantay sarado ng pulisya ang Senado matapos ang umunoy tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Samantala, alamin naman natin ang update ngayon sa kamera mula kay Vel Custodio. Live, Vel? Rod, wala pang natatanggap na notice ang House Prosecution Panel mula sa Senado para sa inaasahang pagdalo nila sa pagko-convene ng Senado bilang impeachment court ngayong araw. Ayon yan sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. Matapos matanggap ng mga senador ang articles of impeachment noong nakaraang linggo, inaasahang babasahin ng prosecution panel ang articles of impeachment pamaya sa Senado para mailatag ang magiging batayan sa isasagawang paglilitis. Pero wala pang notice mula sa Senado ang prosecution panel para umattend sa inaasahang convening ngayong araw. Eventuality, any development, we will of course monitor any development in the Senate. And then kapag may mag-advise sa amin na pwede na kaming pumunta doon as prosecutors, formally appearing as prosecutors, kasi ngayon din po kasi isasubmit o ipa-file ng panel of prosecutors yung formal entry of appearance. But doon somewhere near na lang po kami mag-i-standby. As soon as we get notice that the Senate will actually convene into a Senate impeachment court, malamang magpupunta po kami talagang Senado. Ayon kay Ridon, walang epekto ang anumang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil pareho lang din naman ang komposisyon ng mga senador. Pagtitiyak niya na kahit sino pa ang liderato ng Senado, nakahanda ang House Prosecution Panel sa impeachment trial. Kinumpirma naman ni Kabataan Party List Representative Redico na isa siya sa mga magsisilbing spokesperson ng prosecution. Ayon kay Representative Redico ay fina-finalize pa sa ngayon ang mga uupo bilang private prosecutors para sa impeachment trial. Sa mga oras sa ito ay naasahang nasa vicinity na rin ng Senado ang mga prosecution panel. Balik sa iyo, Rod. Maraming salamat, Vel Custodio. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media accounts at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.